Okay, next vlog tayo, yung public trust doctrine at saka yung force rider. So yung public trust doctrine, yun yung example nun is yung pinanghahawakan ng ating gobyerno. Okay? Yung example nito is yung yung pinoprotektahan nila PBBM yung teritoryo natin sa West Philippine Sea. Yun pag sinabi mo public trust token, yun yung ibinibigay sa yun authority ng estado na pangalagaan ng isang teritoryo o isang bagay o lugar para sa mga mamamayan nito or for public use, diba? Dito sa di ba yung dito, di ba? Dito na lang sa amin yung mga kalsada hindi dapat ginagawang parking kasi for public for public use yan, para makadaan yung mga tao, makadaan yung mga sasakyan. Yun yung public trust doctrine na pagdating naman sa local government, yung LGU naman ang may karapatan, or pag barangay, yung barangay ang nagbibigay ang sumisiguradong na uphold yung public yung lugar na yan o yung property na yan is for public use. So yun, by holding that public trust doctrine. And then yung force rider naman, okay, force rider, yun napipilitan kang mag-share dun sa cost ng goods and services. Both private and public entities are forced to share dun sa cost of goods and services, diba, dito sa bahay. Yung mga anak nagkatrabaho, then sinabihan ka ng magulang mo, mag-ambag ka rito. Yan, force rider ka na. Force rider ka na, lalo na kung malaki naman ang kinikita mo. Diba, may mga ganyan. Meron naman na hindi ka naman uobligahin, pero marami ka naman madidinig, pero hindi ka naman inuobliga directly, pero marami kang madidinig. So, yun lang po.